2 taon nang mag-asawa sina Marvin at Remy, ngunit hindi pa rin sila nabibiyayaan ng anak. Nalulungkot si Remy dahil hindi niya maibigay ang anak na gusto ng mahal niyang asawa, pero kahit na ganoon ay masaya pa rin ang pagsasama nila. Isang businessman si Marvin sa sarili nitong kumpanya habang may flower shop naman si Remy na naipundar niya sa sariling pagsisikap. Sabay sila palagi sa pag-aayos ng sarili bago umalis ng bahay. Dahil lalaki, mabilis na kapag-ayos si Marvin kaya nagpaalam ng mauna sa asawa. Love, I'll go ahead na, Ingat ka sa pagmamaneho, ha? Baka hindi ako dito mag-lunch, okay? Bakit? Doon ka na lang kakain sa kantin nyo? Kung magpapadeliver ka naman, hindi na ako uuwi para paglutuan ka mamayang tanghali. Basta tawagan mo ako, ha? Yes, love. I'll go ahead na. Mag-ingat ka sa pagpunta sa flower shop, ha? Yes po, ikaw rin. Mag-iingat ka palagi. I love you. I love you too. Humalik sa noon ng asawa si Marvin at pagkatapos ay tuloy-tuloy na itong naglakad palabas ng bahay nila. Pagkaalis ni Marvin ay saka naman pumasok ng silid ng mag-asawa si Manang Loleng. Remy, iha, wala ka bang balak kumuha ng isa pang kasambahay para naman makapagpahinga ka, anak? Napakarami mong inaasikaso. Dito lang sa bahay, ang dami mo pang ginagawa kahit pagod ka na sa trabaho. Alam kong nahihiya kang mag-utos sa akin dahil may edad na ako. Pero para mabawasan ang inaasikaso mo, kumuha ka na ng isa pang kasambahay. Ayos lang po ako, Manang Loleng. Kaya ko naman ang gawaing bahay. Saka para naman po sa asawa ko, gusto ko talagang ako mag-aasikaso sa kanya. Saka mas gusto po ni Marvin na pinaglulutuan ko siya. Huwag na kayong mag-alala sa akin, Manang. Ikaw ang bahala. Ang sa akin lang naman ay para ma-relax ka rin. Para malay mo, pag nakapagpahinga ka makabuo na kayo ng asawa mo ng anak, di ba? Ilang taon na rin kayong kasal, hindi ba? Ayos lang naman po kay Marvin kung wala pa talaga. Yun naman ang sabi niya. At naniniwala po ako na hindi masama ang loob niya kahit wala pa akong naibibigay na anak sa kanya. Pasasaan ba't darating po yan? Ibibigay din po yan sa amin ng Diyos. Baka talagang hindi pa ito ang panahon para doon. Nag-iisang kasambahay nila si Manang Loleng kaya naman ang turing nila dito ay para ng magulang. Ito na rin ang yaya mula pa nung bata siya. Ilang beses na rin siyang sinabihan ng matanda na huwag magpapagod sa pag-aasikaso sa flower shop. Pinagpapahinga na rin siya nito pansamantala pero ayaw niyang tumunganga lang sa bahay. Gusto niya na meron siyang pinagkakaabalahan. Pero minsan ay naiisip din niya kung bakit sa 5 taon nilang kasal ay wala pa rin silang anak. Wala naman silang problema pareho, pero hindi pa rin sila pinagkakalooban ng supling. Nang matapos na siyang mag-ayos ng sarili ay nagpaalam na siya sa matandang babae. O siya, sige. Basta mag-iingat ka, ha? Lalo na sa pagmamaneho mo ng kotse. Alam mong maraming kaskasero sa daan. Opo, Manang Loleng. Salamat po ng marami sa mga paalala mo. Sige po, aalis na ako. Hindi na ho ako uuwi ng pananghalian kasi itong si Marvin hindi na raw dito kakain mamaya. Mabuti naman, para hindi ka mapagod ng paroot pa rito. Sige na, lumakad ka na. Ilang minuto rin ang biyahe patungo sa flower shop. Nang makarating doon ay sinalubong agad siya ng 2 niyang staff para tulungang ibaba ang mga dala niya. Binati siya ng mga ito na palagi nilang ginagawa, kaya ginantihan naman niya ng tipid ng ngiti. Pakiayos mabuti ang mga bulaklak, ha? Ilagay niyo ulit sa pwesto na madaling makita ng mga customer natin. Sa kadiligan niyo. Tingnan niyo rin kung may ibang nalalanta na. Pagkautos ay magalang namang sumunod sa kanya ang 2. Bandang tanghali nang sumigaw ang isa niyang tauhan na si Jay. Kalalabas lang nito ng flower shop para magtapon ng basura. Patakbo namang nilapitan ni Remy ang kanyang staff para alamin kung ano ang dahilan ng pagsigaw nito. Anong problema, Jay? Bakit ka sumigaw? Naku ma'am, ito kasing si Miss Kwan bigla na lang nawala ng malay dito sa tapat natin. Tignan niyo po namumutla siya. Mukhang wala pa siyang kain. Sige, gisingin mo at ipasok mo sa loob. Miss, wake up. Naku, hindi itong kama para dito ka matulog.
Nasa gilid ka pa ng kalsada. Gising na, oy! My God! Nasaan ako? Anong ginagawa ko rito? Nakita ka ng staff ko na walang malay sa labas. Kaya ipinasok ka namin dito. Anong nangyari sa'yo? Saka anong pangalan mo? Ditas ho, ma'am. Ditas po ang pangalan ko. Pasensya na po kayo kung naabala ko kayo, ma'am. Ilang araw na ho kasi ako naghahanap ng trabaho pero wala ho ako makita. Galing pa po ako ng probinsya. Wala po akong kakilala rito. Kaya wala rin akong matutuluyan. Naglayas ho kasi ako sa amin. Wala pa ho akong kain kaya siguro hinimatay na ako. Pasensya na po talaga. So you mean wala kang bahay na matutuluyan dito? Opo, ma'am. Baka ho kailangan nyo ng katulong. Marunong ho ako magluto, maglaba at mamalansya, ma'am. Pasensya na po kayo. Talagang wala lang ako mapupuntahan. Ayoko pong magpagala-gala uli sa kalsada. Ilang araw at gabi na po akong palaboy. Nako, paano ba to? Hindi ko kasi kailangan ng kasambahay. Lalong hindi ko rin kailangan ng isa pang staff dito sa flower shop. Ay ma'am, magaling ho ako magluto. Yan ho ang gawain ko talaga nung nasa probinsya pa ho ako. Dati kami may karinderya. Kaya lang nagsarado po kasi nalugi. Mautang po at hindi sila nagbabayad. Sige na ho, ma'am. Kahit ho kaya kong gawin. Kailangan ko lang po ng trabaho at matutuluyan. Ilang taon ka na ba, Ditas? 24 ho, ma'am. Kahit ho yaya ng anak niyo, ma'am, pwede rin po. Mahilig po ako sa bata. Napansin ni Remy ang pangiwi ni Jay nang banggitin ng babae ang salitang anak. Hindi na siya umimik at iniwan lang ang babae sa kanyang staff. Nakakailang hakbang pa lang siya nang marinig ang pagtanong ni Ditas sa kanyang staff. May nasabi ba akong mali? Mukhang nagalit yata ang boss niyo. Pasensya na. Hindi ko alam kung may nasabi akong hindi niya nagustuhan. Mukhang nagalit yata siya. Oo, malamang nagalit mo nga talaga. Sabihan mo ba naman na magiging yaya ka ng anak nila? Wala pa siyang anak. Ha? Ganun ba? Kaya pala. Hindi ko naman sinasadya. Diyan ka na lang muna ha. Magpahinga ka lang dyan. Kapag okay ka na, pwede ka na sigurong umalis. Pinabigyan ni Remy ng pagkain si Ditas kay Jay. Bukod doon ay wala na siyang ibang sinabi. Nang makabawi na ng lakas si Ditas, narinig ni Remy na nagpapaalam na ito sa dalawa niyang staff. Kaya lumabas siya ng office at pinuntahan ng babae. Sandali lang! Ma'am? Bakit po? Ay, oo nga po pala. Salamat po sa tulong niyo. Salamat po't hinayaan niyo ko magpahinga. Saka sa pagkain po't inumin. Wala yon. Kanina kasi nag-isip ako tungkol dun sa sinabi mo. Naalala kong nagre-request si Manang Loling ng isang makakasama niya sa bahay. Kaya naisip kong kukunin kitang kasambahay. Hala, talaga po ma'am? Naku, sobrang thank you po talaga. Promise po gagalingan ko sa trabaho. Hindi po kayo magsisisi ma'am. Sige, tumulong-tulong ka muna dito sa shop. Mamaya pag uwi sumama ka na sa akin. Nga pala, ayoko nang malikot ang kamay ha? Ipapadampot kita agad sa pulis. Naku, wag po kayo mag-alala ma'am. Hindi po ako ganun. Pero, ibig niyo pong sabihin ay tanggap na po akong kasambahay niyo ma'am? Oo. Maraming salamat po ma'am. Hindi ko po sisirain ang tiwala niyo po. Salamat po talaga. Sige na. Maiwan na muna kita rito. Jay, bigyan niyo muna siya ng magagawa para malibang-libang. Yes ma'am, ako na pong bahala. Halika dito, Ditas. Ipapakilala kita sa mga bulaklak. Napakaswerte mo, ha? Sana all, pagkagising mula sa pagkahimatay ay may trabaho agad. Ikaw ha, huwag mong sisirain ang tiwala ni ma'am. Kundi kami sasakal sa'yo. Mabait yan, kaya huwag mong abusuhin, ha? Oo naman. Mabait din naman ako, Jay. Sabi mo eh.
Pinagmasdan lang ni Remy ang babae dahil napapaisip siya kung tama nga ba na kinuha niya itong kasambahay. Dahil sa likas sa kanya ang pagiging maawain, nagawa niya itong bigyan ng trabaho kahit hindi pa lubusang kilala. Nang dumating ang hapon ay inaya niya na si Ditas na umuwi. Nauuna itong maglakad sa kanya kaya napagmasdan niya ang hubog ng babae habang nakatalikod. Sexy ito at makinis ang balat. Kitang-kita na maalaga sa sarili. Ganon ang mga tipo niyang trabahador dahil ayaw niya talaga na nanlilimahid ang kasambahay lalo pat magluluto ito ng pagkain nilang mag-asawa. Pagkarating nila sa sasakyan ay agad nang pumasok si Remy habang si Ditas naman ay nakatayo pa sa labas at nakatulala. "Sakay na, Ditas! Bakit nakatayo ka pa riyan?" "Ay, pasensya na po, ma'am. Sasakay na po, ito na." "Medyo nahihiya po kasi ako. Ang ganda po kasi ng kotse niyo." "Magkakaroon ka rin ito balang araw. Basta magtiyaga ka lang at magsipag." "Opo, ma'am. Salamat po talaga sa trabahong ibinigay ninyo. Mag-iipon po talaga ako." "Bakit ka ba umalis sa inyo?" "May lalaki po kasing makulit na ang nililigawan ay ang magulang ko. Ito naman pong magulang ko, palibhasa nakuha ang gusto nila dun sa lalaki. Pinipilit akong ipakasal. Kaya po lumayas ako sa amin." Ay, uso pa rin palang pakikialam ng magulang sa ganyang bagay. "Sa probinsya po talaga, ma'am. Magulang ang gustong masunod. Kaya ang kagaya ko na walang lakas na loob na tumanggi, kawawa." Bakit hindi mo nagustuhan ng lalaking yun?" "Mayabang ho kasi. Saka mainit ho talaga ang dugo ko sa kanya." "Ano ba ang gusto mo sa lalaki?" "Wala naman po, ma'am. Basta po magugustuhan ko lang at dapat gusto din niya ako. Hindi naman ho kasi ako mapaghangad na tao." "Tama yun. Mas simple, mas okay ang buhay." Habang nagmamaneho ay naisipan ni Remy na tawagan ang asawa. Kinuha niya ang cellphone sa bag at pinindot ang speed dial 1 kung saan numero ng asawa ang nakarehistro doon. Nagring ito ng isang beses at agad sumagot ang lalaki mula sa kabilang linya. Gumamit si Remy ng AirPod sa pakikipag-usap sa asawa. "Love, pauwi na po ako. Ikaw ba?" Maya-maya pa po. May tinatapos lang akong pirmahan. Mag-iingat ka sa pagmamaneho mo, ha? "Opo, ikaw rin. Ibababa ko na to. Kita na lang tayo sa bahay." Sige, love. I love you. "I love you too." Napatingin si Remy sa rearview mirror at nakita niya ang refleksyon ni Ditas. "Bakit?" "Wala po, ma'am. Sorry po. Ang swerte niyo lang po sa asawa niyo. Malambing po siya." Tama ka. Swerte nga ako sa kanya." Maya-maya ay inihinto na ni Remy ang sasakyan sa tapat ng magarang gate. Nakita niya ang paghanga ni Ditas nang tingnan nito ang kanilang bahay. "Ma'am, bahay niyo po ito? Ang ganda po pala. Parang mga napapanood kong bahay sa TV. Ngayon pa lang po ako makakapasok sa sobrang gandang bahay po." "Magkakaroon ka rin ng ganyan, Ditas. Basta magsikap ka lang sa buhay." "Opo, ma'am. Sana nga po." Nakailang busina siya bago buksan ni Manang Loleng ang gate. Nang ihinto na ni Remy ang sasakyan sa loob ng bakuran, ay inutusan niya si Ditas. "Pakidala yung mga gamit ko, tapos sumunod ka sa akin sa loob." "Opo, ma'am." "May kasama ka, iha. Sino siya at saan mo naman nakilala?" Si Ditas ho, Manang. Bagong kasambahay." "Magandang hapon ho, inang." "Manang Loleng, hindi inang. Bakit ganyan ang suot mo, iha? Para kang kinulang sa tela. Kumuha ka ba ng maid sa agency, Remy?" Hindi ho, Manang. Nakita ko lang po naghahanap ng trabaho. Naisip ko, di ba, gusto niyong kumuha ko na makakasama mo dito sa bahay? Ayun po, inuwi ko po dito. Titas, siya si Manang Loleng. Siya ang magbibigay sa'yo ng gagawin mo dito sa bahay." "Opo, ma'am." "Manang, bigyan niyo na lang siya ng uniforme para mas maayos tingnan." "Sige, iha." "Doon muna ako sa kwarto. Medyo masakit ang ulo ko sa dami ng isipin sa shop."
Sige, iha. Magpahinga ka muna. Ako nang bahala dito kay Ditas. Pumunta na sa kwarto si Remy at iniwan ang dalawa. Narinig pa niya ang pagyaya ni Manang Loleng kay Dita sa maid's quarter upang ipaayos ang kama na tutulugan nito. Dahil may sariling kwarto ang matanda, ay mag-isa lang si Dita sa kwarto para sa mga kasambahay. Pangit ho ba ang suot ko, Manang Loleng? Ano sa palagay mo? Hindi ka naman siguro GRO para ganyan ang dating mo rito. At isa pa, magagalit si Marvin pag nakita kang yan ang suot mo. Conservative po pala si Sir. 6:00 na ng gabi nang marinig ni Remy ang pagbukas ng pinto ng silid. Alam niyang si Marvin yon dahil ang asawa lang naman niya ang pumapasok sa silid nila nang hindi na kumakatok. Nagulat siya nang humalik sa kanyang labi ang asawa habang nakahiga siya sa kama. How are you, love? Sabi ni Manang masakit na naman ulo mo. Saka may bago tayong kasambahay? Akala ko ba ayaw mo na ng may ibang tao dito? Hindi mo sinabi sa akin kanina nang tumawag ka. Nagulat tuloy ako na may ibang tao dito sa bahay. Ay, sorry love. Masakit nga ang ulo ko. Kaya hindi ko na nabanggit sa'yo kanina. Saan galing yung si Ditas, love? Naawa ko love. Wala na daw matutuluyan. Tapos taga-probinsya pa. Nakita siya ni Jay kanina sa labas ng shop na walang malay. Sabi ni Ditas, ilang araw na siya naghahanap ng trabaho. Dahil sa gutom kaya siya nahimatay. Ang sabi niya, magaling daw siyang magluto at masipag daw siyang maglinis ng bahay. Kaya kinuha ko na kasi naalala ko, sabi ni Manang kailangan niya ng kasama rito. Alam mo naman, matanda na yon. Hindi niya na kayang gawin ng lahat ng trabaho rito. May point naman si Manang. Kaya lang hindi mo naman kilala yung babaeng yun. Dapat hindi ka basta-basta kumukuha ng hindi galing sa agency. Mamaya magnanakaw pala yan. Love, mukha naman siyang okay. Nabasa ko naman ang papers niya. Sige, di na kita pakikialaman sa desisyon mo. Mas okay na nga rin yan para hindi mahirapan si Manang sa gawaing bahay. Saka ikaw rin, para hindi ka na gumagawa dito sa bahay. Pagod ka na sa shop eh, kaya dapat dito pahinga ka na lang. Maliwanag ba yon, ha love? Alam mo namang ayaw ko napapagod ka. Opo, wala na nga akong gagawin dito kasi dalawa na sila. Kaya mas marami na akong time para asikasuhin ka. Lalo na kapag pagod ka. Pagod ka ba ngayon, ha, love? Medyo lang naman. Mukhang ikaw nga ang pagod eh. Masakit ang ulo mo. Siguro kung ano-ano na naman ang ginawa mo sa shop. Normal yun. Business yun eh. Isang katok ang umagaw sa atensyon nila kaya napalingon sila sa pintuan. Si Ditas ang nagbukas ng pinto matapos sabihan ni Remy na pumasok ito. Ikaw pala, Ditas. Anong kailangan mo? Ma'am, handa na po ang pagkain. Sige, susunod kami. Sige po. Pagkasabi niyo ay umalis na ang kasambahay. Pumasok muna sa banyo si Marvin upang maligo. Nauna namang bumaba si Remy, kaya naamoy nito ang mabangong pagkain na inihanda ng dalawang kasambahay. Mukhang masarap ang ulam ah. Ikaw ba nagluto, Ditas? Opo, ma'am. Parang totoo ang sinabi mong magaling ka sa pagluluto ah. Matikman nga. Ilang sandali pa'y dumating na rin si Marvin. Humahalimuyak ang sabong ginamit nito sa pagligo, kaya agad na nalingon si Remy sa asawa. Aba, natalo ng amoy mo ang mabangong ulam, love. Talaga ba? Mabuti naman. Kasi ayoko nababaling sa ibang atensyon mo. Aba, kailan ka pa naging seloso? Minsan lang, kapag naikukumpara mo na ako sa iba. Loko. Halika na, umupo ka na rito, kain na tayo. Mukhang masarap ang niluto nila. Mukhang masarap, love ha? Let's eat. Sinandukan ni Remy ang asawa ng pagkain sa plato nito. Sabay silang kumain habang kinikilatis ang nilutong ulam. How was the taste, love? Good, masarap. Masarap ka talaga magluto. Pero medyo maanghang lang. Konti lang naman. Di ako nagluto niyan. What? Sino? Ako po, sir.
Ako po nagluto niyan. Mabuti po at nagustuhan niyo. Si Ditas pala, love. Siya nagluto. Ang sabi niya kasi marunong siyang magluto kaya sinabihan ko magluto ngayon. Masarap ka nga magluto, Ditas. Huwag ka lang palagi magluto, ha? Po? Bakit po, ma'am? Baka kasi tumaba ako. Baka kapag tumaba ako, lumingon na sa iba tong asawa ko. Grabe naman, love. Kahit ano pang itsura mo, mamahalin pa rin kita. Walang makakapantay dun. Talaga, ha? Totoo. Sige na nga. Sabi mo eh. Sige, Ditas. Araw-araw ka na magluto. Ay, salamat po, ma'am. Pagtapos nilang kumain, mabilis na kumilo si Ditas para magligpit ng pinagkainan. Paakyat na sa kwarto si Remy pero nalimutan niyang magdala ng tubig. Bumalik siya sa kusina. Kumakain na ng hapunan ng dalawang kasambahay. At habang palapit siya ay naririnig niya ang usapan nila. Ikaw, Ditas. Huwag kang biglang sisingit kapag nag-uusap ang mag-asawa. Hindi magandang ugali yon. Hintayin mong tanungin ka, naiintindihan mo. Opo, Manang Loleng. Pasensya na po. Kasi naman po, natuwa ko dahil nagustuhan nila yung luto ko. Teka nga ho pala, bakit pala walang anak si na Ma'am at Sir? Yang bibig mo, itiko mo palagi. May mga bagay na hindi natin dapat pang pakialaman. Ang isipin mo na lang, ang trabaho mo. Sorry ho. Maya-maya ay natahimik sila dahil naramdaman ng parating si Remy sa kusina. Walang imik siyang kumuha ng tubig na dadalhin sa kwarto. Nako, dapat inutos mo na lang yan, iha. Bumalik ka pa rito sa kusina. Ayos lang ho, Manang. Tubig lang naman po ito. Ditas, maaga kaming pumapasok ng sir mo. Ikaw nang gumising ng maaga, ha? Ikaw na magluto ng almusal sa kabaon namin sa pananghalian. Opo, ma'am. Ano ho bang gusto niyo lutuin ko? Bahala na kayo ni Manang magdesisyon sa pagkain. Hindi naman kami masela ni Marvin eh. Huwag mo nang isipin yan, iha. Ako nang bahalang magsabi kay Ditas ng lulutuin niya bukas. Sige ho, Manang. Salamat po. Pagbalik ni Remy sa kanilang silid ay kinumusta niya ang asawa tungkol sa nangyari sa maghapon nito. Palaging ganon ang ginagawa niya bago sila matulog. Kahit minsan ay paulit-ulit na lang ang kanilang usapan, ay lagi pa rin niyang ginagawa dahil nakasanayan niya ng kumustahin palagi ang asawa. Love, how was your day sa office kanina? Wala bang mga bagong investors? Wala, love. Nandun nga si Rafael. Nagyayiya sa bar kanina. Oh, anong sabi mo? Hindi ako pumayag. Buti hindi ka sumama. Huwag mong papatulan si Rafael, babaero yun. Baka kung san-san ka isama ng lokong yun. Nako, manda talaga kayo sa akin. Ano ka ba, love? Alam niyang sobrang good boy ako at hindi ako mahahawa sa ugali niya. Dapat lang. Wait lang, love. Shower muna ako. Pakiramdam ko kasi ang lagit ko na. Saka para mawala na rin ang sakit ng ulo ko. Baka kulang lang to sa ligo. Gusto mo ba ng gamot? Hindi na. Ligo lang to sa katulog. Nang matapos maligo si Remy ay tumabi na siya sa asawang abala sa pagbabasa ng libro. Nakiusyoso siya kunwari sa binabasa nito habang nagsusuklay ng buhok. Hilig mo talaga magbasa ng libro? Maliban dito, may iba pa akong hilig gawin, love. Talaga? Ano pa? Meron pa ba akong hindi alam sa asawa ko? Alam na alam mo to. Gustong gusto mo nga rin eh. Ha? Talaga? Ano ba yun? Nakaka-curious ha? Lumapit sa kanya ang asawa at saka nagsimulang maglambing. Lalo siyang napatawa nang maintindihan na niya ang gustong sabihin ni Marvin. Tinampian siya nito ng magaan na halik sa balikat patungo sa leeg. Mabilis na napaiwas si Remy dahil sa kiliting dinulot nito. Hinapit naman siya ng asawa at hinalikan sa labi. Hindi na tumanggi si Remy sa asawa at kusang ibinigay ang sarili. Nang mapagod si Remy ay nakatulog siya agad, habang si Marvin naman ay nakaramdam ng uhaw. Naubos niya ang tubig na dinala ng asawa sa kwarto kaya naisipan niyang palitan yun.
Pumunta siya sa kusina para kumuha ng tubig. Pagdating sa kusina ay binuksan niya ang ilaw. Nabigla siya nang makita si Ditas. Ay kabayo! Bakit hindi ka nagbubukas ng ilaw, Ditas? Sir, kayo po pala? Kukuha lang po ako ng tubig. Naaaninag ko naman po ang kusina dahil medyo pamilyar na po. Saka medyo maliwanag naman po dahil sa ilaw sa labas. Kahit na. Dapat nagbubukas ka pa rin ng ilaw. Baka mamaya mapagkamalang ka magnanakaw dyan. Bigla ka nalang hampasin. Sorry po, sir. Sa susunod po mag-iilaw na po ako. Tapos ka na ba? Kukuha rin ako. Mauna na lang po kayo, sir. Sige na, mauna ka na. Sige po. Tinitigan ni Marvin ang suot ng babae habang kumukuha ito ng tubig sa refrigerator. Manipis na bestidang pantulog, nakita ang kurba ng katawan ng suot nito. Hindi rin nakaligtas sa paningin ni Marvin ang makinis na balat ni Ditas. Bumaba ang tingin niya sa maganda nitong hita hanggang binti. Bahagyang nagulat si Marvin nang magsalita si Ditas. Kayo na po, sir. Kuha na po kayo ng tubig. Sige, bumalik ka na sa kwarto mo. Sige po, sir. Nang magising si Remy kinaumagahan ay agad siyang nagtungo sa kusina. Nagulat pa siya nang makita si Ditas na nagluluto ng almusal. Ma'am, magandang umaga po. Ang aga niyo pong magising. Nagluluto pa po ako. Nagugutom na po ba kayo? Nakalimutan ko may magluluto na nga pala. Nasanay na kasi ako nagluluto sa umaga. Ganun po ba? Sige, ituloy mo na lang yan para pagkagising ni Marvin makapag-almusal na kami. Gusto niyo po ba ng kape? Ako na lang magtitimpla. Tapos tuturuan kita kung paano igayak ang baon ni Sir Marvin mo para sa lunch niya. Sige po, ma'am. Bakit po pala nagbabaon ng lunch si Sir? Ganyan na talaga yan. Ayaw niyang makihalubilo sa mga kumakain sa kantin. Saka ayaw niyang palaging umu-order ng pagkain. Wala raw sustansya. Sa bagay po, tama si Sir. Mas masarap po at mas masustansya talaga ang lutong bahay. Oo. Ilang minuto pa ang lumipas ay dumating na si Marvin. Pupungas-pungas pa itong pumunta sa kusina. Love, ang aga mong gumising ah. Oo nga, nalimutan kong si Dita sa magluluto ngayon. Love, may lakad nga pala ako today. Baka malate ako ng uwi, ha? Let's eat na para makaalis ako agad. Pakiayos na yung mesa, Ditas. Sige po, ma'am. Nang makapaghain na si Ditas ay kumain na ang mag-asawa. Hindi na pinansin ni Remy ang pagtawag ni Manang Loleng kay Ditas. Nakatuon lang ang atensyon niya sa pag-aasikaso sa asawa. Pagkatapos kumain ay tinawag niya si Ditas para ituro kung paano gayakan ng pagkain ng asawa. Bago siya umalis sa kusina ay nagbilin pa siya sa dalawang kasambahay. Manang Loleng, mag-iwan po ako ng pamalengke sa kwarto ha. Isama niyo na lang po si Ditas para may katuwang kayo sa pagbitbit ng mga pinamili. Ditas, maaga ko nga alis. Pakiplansya mo na lang yung mga isusuot ni Sir Marvin mo. Itanong mo na lang sa kanya kung anong isusuot niya. Sige po, ma'am. Sige na, iha. Kami na rito ni Ditas. Maggaya ka ng sarili. Sige ho, Manang. Salamat po. Pagbalik niya sa kwarto ay nakitang nakaupo pa ang asawa sa kama habang nagsa-cellphone. May araw kasing tanghali na itong umaalis ng bahay. Love, ibinilin ko na kay Ditas ang damit na isusuot mo, ha? Saka kapag may kailangan ka, nandyan si Manang, iutos mo na lang. Naalala ko kasi na may kakausapin akong client. Kailangan maaga maiayos ang shop para makapili siya ng flowers na gagamitin sa kasal nila. Aba, mukhang magiging busy na naman ang asawa ko ah. Big time ba ang client mo ngayon? Sana, love. Sana hindi ko ripot kagaya nung nakaraan. Sige na, magaya ka na. Ako nang bahala sa sarili ko. Huwag ka nang mag-alala dyan. Ang tanda ko na para asikasuhin pa. Talaga ba? Oo naman. Sabi mo eh. Mabilis na naligo si Remy. Pagkatapos magbihis ay mabilis din nag-makeup. Humalik muna siya sa asawa saka nagpaalam umalis. Pagkaalis ni Remy ay nagpunta naman si Marvin sa study room.
May mga tiningnan siyang document sa laptop pagkatapos ay tinawagan ng kanyang secretary para ihanda ng mga kailangang papers na kanyang pipirmahan para pagdating niya ron ay uunahin niyang gawin. Mga ilang minuto rin ang pakikipag-usap niya sa sekretarya niya bago ibaba ang tawag. Bumalik uli siya sa kanilang silid at nagulat ng datnay niya ron si Ditas. What are you doing here? May kailangan ka ba? Anong hinahanap mo dito? Ay, po sir. Inutos po kasi ni ma'am na plantsahin ko raw po yung damit na isusuot niyo. Kasi nakalimutan daw po niyang gawin. Hindi ko lang po alam kung ano pong damit yun. Saka po sir, kumatok po ako kanina. Wala pong sumagot kaya dumiretso na po akong pumasok. Sorry po. Ganun ba? Sandali, ako nang kukuha sa cabinet. Sige po sir. Eto, plansyahin mo na agad tapos makakalabas ka na. Sige po sir. Lumabas uli ng silid si Marvin at bumalik sa study room. Naiilang siyang tingnan ng bago niyang kasambahay. Kahit kasi nakasuot ito ng uniforme ay malakas pa ring makahatak ng pansin ang baling kinita nitong katawan. Bumalik si Marvin sa ginagawa niyang laptop. Medyo natagalan siya kaya nalimutan niya na ang oras. Ilang minuto na rin ang lumipas. Bumalik na siya sa silid para maligo at magayak ng sarili. Pagkatapos niya ay sakto namang kakatapos lang ni Dita sa pamamlansya at palabas na rin ito. Nakita niya ang butil-butil na pawis ng dalaga sa noo at leeg. Kaagad siyang umiwas ng tingin sa babae. Tapos ka na? Opo sir, pasensya na po medyo natagalan ako. Medyo mahirap po palang plantsahin ng uniform niyo sa trabaho. Uniform? Opo sir, yung iniabot niyo pong damit kanina. Sige. Kung uniform ang tingin mo sa Amerikana, polo at slacks. Sige, lumabas ka na. Sige po sir, kung may kailangan kayo, tawagin niyo lang po ako. Wala na akong kailangan. Sige po sir. Pagkalabas naman ni Ditas ay tumawag sa cellphone si Remy. Kaagad itong sinagot ni Marvin. Yes, love. Nagmamaneho ka tapos tumawag ka sa akin? Just checking you, love. Okay na ba ang isusuot mo? Ibinilin ko kay Ditas Naplantsa ba niya? Baka kasi hindi. Wow, napaka-sweet naman talaga ng asawa ko. Okay na po ang isusuot ko, salamat. Love, mamaya na lang kita tawagan ha. Please, mag-drive ka muna. Saan ka pala pupunta niyan? Yung client kasi hindi pumunta sa shop. Nag-set na lang ng meeting sa isang restaurant. Ganun ba? Sige, mamaya ka na po tumawag. Maliligo na rin ako, aalis na rin. Okay, ingat ka pagpasok ha. Opo, ikaw rin. I love you. I love you too. Pinatay niya na ang tawag ng kanyang asawa at pagkatapos ay naligo na. Nang matapos sa pag-aayos ng sarili, lumabas na siya ng silid. Tinawag niya si Manang Loleng para buksan ang gate. Nakita niya si Ditas at pasimple itong pinasadahan ng tingin. Sir, aalis na po ba kayo? Yes. May kailangan ka ba? By the way, pakibuksan ng gate, Ditas. Sige po sir. Yung baon niyo po pala na pinagayak ni ma'am. Kukunin ko lang po sa kusina, sir. Sige, pakibilisan na lang ha. Apo sir, mabilis lang po ito. Wait lang po kayo dyan ha. Mabilis na umalis sa harap niya ang babae. Sinundan niya pa ng tingin habang patakbong nagtungo sa kusina. Medyo natawa pa siya dahil muntik na itong matisod. Maya-maya ay bumalik na rin ang babae dala ang lunchbox. Ito po sir. Salamat. Pakibukas na ang gate. Opo sir. Thank you. Pakisarado mo na lang ang gate pag nakaalis na ako ha. Huwag kayong magpapapasok ng kung sino-sino sa bahay. Kapag importante, tumawag muna kayo sa akin o kaya kay Ma'am Remy nyo. Opo sir, ingat po kayo. Napailing si Marvin dahil napansin niya ang kakaibang kilos ng bagong kasambahay nila. Parang palagi itong kinakabahan tuwing kausap siya. Natataranta rin ito at parang wala sa sarili. Mabilis na lumipas ang araw. Naging madalas umuwi ng late si Remy. Bagay na naiintindihan naman ni Marvin dahil abala sa bago nitong kliyenteng ikakasal. Pero minsan ay hindi niya na ito nakakausap dahil parati itong pagod. Aalis siya ng bahay na tulog pa ang asawa at uuwi na wala pa ito sa bahay. Kaya ang madalas niyang nakikita ang kasambahay nila na napapansin niya ng ibang tingin sa kanya.
Malalakit na tingin ang laging ipinupukol ni Dita sa kanya at napapansin niyang sinasadya na ng babae. Palagi na lang niyang iniiwasan ang bagong kasambahay. Hindi niya sinasabi sa asawa dahil ayaw niya itong mawalan ng trabaho. Malaking tulong sa kanila ang pagkakapasok ni Ditas bilang kasambahay dahil guminhawa ang trabaho ni Manang Loleng at nagugustuhan din niya ang masarap na luto ng dalaga. Aminado siyang mas masarap ang luto ni Ditas kaysa sa asawa. Isang umaga, nakausap niya si Remy bago ito umalis. Love? Good morning. Wala kang work sa shop mo? Mamaya na muna ako aalis. Naantok pa ako, love. Ikaw ba? Ipagluluto kita, ha? Ay, salamat. Makakasama ko rin ang asawa ko. Akala ko talaga pinagpalit mo na ako sa trabaho mo eh. Malapit na ako magselos. Sira ka talaga. Sorry na. Promise, pag natapos to babawi ako sa'yo. Talaga ah? Oo, promise, love. Sandali lang ha, ipagluluto kita. Saka ipagagaya kita ng baon. No, it's okay. Nakaluto na si Ditas. Okay na, pahinga ka muna. Payakap nga muna ako ng mahigpit bago ako maligo. Ay, sige. Namiss ko rin ang yakap mo. Ayun! Yun talaga ang gusto kong marinig eh. Pero yakap ko lang ang na-miss mo. Ako hindi. Siyempre, mas namiss kita. Lika nga rito. Ang corny ng asawa ko. Hala, sa bagay, ganun talaga pag in love. Nagiging corny. Lalong naging corny, love. Sige, tawanan mo lang ako. Makalipas ang ilang sandali ay kumalas na sa pagkakayakap si Marvin at saka nagpaalam sa asawa. O, alis na ako. I love you. Ingat, love. I love you too. Bumaba siya sa hagdan at naabutan niya si Manang Loleng sa sala na naglilista ng kung ano sa papel. Binati niya ito at saka tumuloy sa labas ng bahay. Natanaw pa niya si Ditas na nagdidilig ng mga halaman sa garden. Maya-maya ay narinig niya ang paghabol sa kanya ni Manang Loleng. Marvin, anak! Naiwan mo itong lunchbox mo! Salamat po, Manang Loleng. Manang, taga saan daw ba tong si Ditas? Ay, hindi ko alam, iho. Maya-maya itatanungin ko siya. Bakit pala? Wala naman ho. Pansin ko lang na hindi siya umaalis para gamitin ang day off niya, di ba? Isang buwan na rin yan dito. Oo nga, no. Mamaya itatanong ko para malaman natin. Aalis ka na ba, iho? Opo, salamat po dito sa lunch. Sige po, Manang. Si Remy po pala nasa kwarto pa. Kayo na pong bahala sa asawa ko, ha? Oo naman. Ako nang bahala sa anak kong yon. Sige na, umalis ka na. Umalis na ito at nagtungo na sa opisina niya. Nabutan niya roon ang kaibigang si Rafael. Bagong gupit ito kaya natawa siya dahil hindi bumagay sa kaibigan ng gupit nito. Bro, namiss kita. Ano, bar tayo? Sira. Lagi kang ganyan, no? Magagalit ang asawa ko, kaya pwede ba? Tsaka mag-asawa ka na kasi nang tumino ka na. Pwede bang pilitin pa kita? Alam ko naman na mahal mo ang asawa mo. Sinusubukan lang kita. Baka kasi bumigay ka, alam mo na. Sira ka talaga. Bakit parang ibang aura mo ngayon, ha? Nakascore ka kay misis mo, no? Sira ulo ka talaga. Hindi, no? Pero kung oo, inggit ka lang. Pero alam mo, bro, may bago kaming kasambahay. Noong mga araw na busy lagi si Remy, siya yung nag-aasikaso sa akin. Pakiramdam ko nga, mas maalaga pa siya. Saka mas masarap ang luto niya. Oy bro, huwag mo sabihin type mo yung kasambahay nyo. Yari ka kay Remy. Huwag mong gagawing magloko ha. Ako ganito lang ako, puro biro. At yung pagyaya ko sa isa bar, biro lang din yun. Huwag mo sirain ang pagsasama nyo bro. Mabait si Remy. Tiyak na madadamay ako dyan, tsaka malilintikan ka sa akin. Daming sinabi. Di ko naman sinabing lulukuhin ko ang asawa ko. Ang sinasabi ko lang, swerte kasi nakatapat kami ng kasambahay na mabuting tao. Sa panahon kasi ngayon, ang hirap makakuha ng tapat na kasambahay. Yung hindi pa tamad-tamad. Lalo pat palagi kaming wala sa bahay ni Remy. Kala ko kung ano nang iniisip mo eh.
baka talaga mag-isip, no? Di ko kinakaya ang utak mo, bro. Linis-linis ka nga. Teka, bakit ka ba nandito? Nakaramdam ng pagod si Marvin kaya maaga siyang nagpasyang umuwi. Pagdating sa bahay ay si Ditas ang nagbukas ng gate. Sir, aga niyo pong umuwi. Masama po ba ang pakiramdam niyo? Hindi. Pagod lang ako. Pakigawan nga ako ng kape at dali mo sa study room. Yes, sir. Matapos ang ilang minuto ay may kumatok na sa pinto sa study room. Sinabihan niya itong tumuloy. Pumasok si Ditas dala ang kapeng tinimpla nito. Kape niyo po, sir. Pakilagay mo na lang dyan sa ibabaw ng mesa. Salamat. May kailangan pa po kayo, sir? Wala na. Tatawagin ko na lang si Manang kapag may kailangan pa ako. Wala po si Manang, sir. Isinama po ni ma'am sa shop. Ha? Bakit daw? Kasi po, absent yung isa niyang staff. Marami raw po silang gagawin eh. Ganun ba? Sige, lumabas ka na. Sige po. Tawagin niyo lang po ako, sir, kung may kailangan po kayo. Habang palabas, ay hindi maiwasan ni Marvin na sundan ng tingin ng dalaga. Napatingin siya sa balakang nitong tila inaakit siya. Napapikit siya sa isiping parang gusto niya itong hawakan. Nagpahilamos siya ng mukha at nag-focus na lang sa ginagawa niyang laptop. Maya-maya ay tinawagan niya si Remy at sinabing malapit na silang umuwi. Lumabas ng silid si Marvin para tawagin ang kasambahay. Titas! Titas! Yes po, sir. Pakiinit mo na yung pagkain at maya-maya pauwi na ang asawa ko. Sige po, sir. Tapusin ko lang po itong ginagawa ko. Napatingin siya sa babae na muling ibinalik ang atensyon sa ginagawa. Nagva-vacuum ito ng sahig. Pawisan ng dalaga na halatang hindi na nagpahinga sa pagtatrabaho. Hindi rin nakaligtas sa paningin niya ang nakabukas na 2 butones sa dibdib ng uniforme nito. Kung kaya't kitang-kita ni Marvin ang maputi at malusog na dibdib ng babae. Napatingin sa kanya ang dalaga. Malagkit ang mga tingin nito kung kaya't lalong napatitig si Marvin. Sir, sorry po, may kailangan po ba kayo? Wala. Bilisan mo na dyan at gawin ang inuutos ko. Sige po, sir. Saka, ayusin mo ang suot mo. Ay, sorry po, sir. Ang init po kasi. Medyo masikip po ang uniform na ibinigay sa akin ni Manang. Masikip po sa bandang dibdib kaya tinanggal ko po ang 2 butones. Naubos ang pinipigilang pagtitimpi ni Marvin para sa kasambahay nang lalo itong nagpakita ng motibo. Tinanggal pa nito ang 1 butones, dahilan para tumambad sa paningin ni Marvin ang malulusog na bundok na tinatago nito. Dahil sa init na naramdaman ay pagbibigyan niya ang dalaga. Hinilan niya ito papasok sa study room at inilak ang pinto. Isinandal niya ito sa pinto at saka kinausap ng sobrang lapit sa isa't isa. Alam ko kung anong plano mo, Ditas. Inaakit mo ko, hindi ba? Sir naman, bakit ko naman gagawin yun? May asawa ka na, di ba? Alam ko naman na pinagnanasaan mo ko, di ba? Kaya lagi mo akong pinagbabaunan ng pagkain. Kung ano-anong design pang ginagawa mo sa pagkain ko para mapansin ko ang gusto mong iparating. Nagustuhan mo ba? Mas masarap ako doon, Marvin. Sira ulo ka. Sige nga, tignan natin kung talaga mas masarap ka sa mga niluluto mo. Idiniin niya ang katawan sa babae kaya mas lalo siyang nadarang sa apoy. Sinunggaban niya ang mga labi nito at hindi naman tumutol ang babae. Ipinulupot pa nito ang 2 braso sa batok ni Marvin at nakipagsabayan sa paghalik. Bahagyang kumala si Ditas para pumulong sa lalaki. Sabi ko na nga ba't maaakit ka rin sa akin? Ang tagal mo naman akong pinaghintay. Sobrang gusto kita. Sa sobrang pagkahibang ko sa'yo, payag ako kahit ganito lang. Hindi na nila napigilan ang mapupusok na damdamin. Pinagsaluhan nilang init at minadali ang mga nakaw na sandali. Alam nilang ilang sandali lang ay uuwi na si Remy. Nang matapos ay kaagad silang nagbihis at walang imik na nag-ayos ng sarili. Maya-maya ay binasag na ni Marvin ang katahimikan. Ipainit mo na ang pagkain at darating na sila. Yes, sir. Hindi. Ako na magpapainit. Doon ka na sa kwarto mo. Sige po, sir.
Bago lumabas ng silid ay nagnakaw pa sa kanya ng isang halikang babae. Ilang sandali ang lumipas ay narinig na ni Marvin ang busina ng sasakyan ng kanyang asawa. Sinilip niya ito sa bintana ng kusina habang nagiinit ng pagkain. Nakita niyang binuksan ni Ditas ang gate. Tinig niya ang usapan nila. Ba't ang tagal mong buksan ang gate? Nasaan ka ba, Ditas? Nandito na bang asawa ko? Nasa kwarto po kasi ako, ma'am. Medyo masakit po ang ulo ko. Si Sir po nandyan na po. Pinapainit na po niyang pagkain para kakain na lang daw po kayo pagdating. Ganun ba? Kumain na kami ni Manang eh. Sige na, balik ka na sa kwarto. Uminom ka ng gamot mo. Salamat po, ma'am. Nilampasan ni Remy si Ditas at dumiretso siya sa kusina. Naabutan niya ang asawa na iniinit ang ulam. Yumakap siya sa asawa at naglambing. Hey, I'm sorry love, late ako. Ayos lang. Maupo ka na muna dyan, love, at mag-aain na ako. Ikaw na lang ang kumain, love. Nagutom na kasi ako kanina kaya inaya ko na si Manang na kumain sa labas. Ganun ba? Mukhang nadaya mo ako dun ah. Pero ayos lang yan. Mas okay yun kaysa malipasan ka ng gutom. Ayokong nagkakasakit ka. Akala ko magtatampo ang asawa ko. Sayang naman. Bakit sayang? Kasi kung magtatampo ka, lalambingin sana kita. Ano ka ba? Maliit na bagay lang yun para pagtampuhan. Yung lambing pwede namang gawin kahit walang tampuhan. Ayun tayo eh. Pero sorry love pagod ako. Yun ang madaya. Sige, mauna ka na sa kwarto. Kakain lang ako. Tapos susunod na ako doon. Sige, hihintayin kita. I love you. I love you too. Pagkaalis ng asawa ay naihilamos ni Marvin ang kanyang kamay. Bumalik sa isip niya ang ginawang kataksilan sa asawa. My God, anong nagawa ko sa asawa ko? Hindi ko sinasadya. I'm sorry, love. Nadala ako. Sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi na mauulit yun. Promise. Matapos kumain ay ilang sandali pang nagpalipas ng oras sa kusina si Marvin. Maya-maya ay tinawag na siya ng asawa. Love! Let's go na, tulog na tayo. May gagawin ka pa ba? Ha? Oo, love. Sige. Sunod na ako. I'll wait for you na ha. Oo, nandyan na. Nagpakawala muna siya ng buntong hininga sa kasumunod sa asawa sa kanilang kwarto. Naupo siya sa gilid ng kama at niyakap naman siya ng asawa, sabay halik nito sa batok. Ipinaharap nito ang mukha para hulihin ang kanyang mga labi. I miss you, love. I miss you too. Busy ka ba bukas? I don't know. Why? Nothing. At pinagsaluhan nila ang gabing puno ng init at lambing. Kaya naman mas nadagdagan ang pagod ni Remy, dahilan para mabilis itong nakatulog. Hindi naman dalawin ng antok si Marvin. Nakatitig lang siya sa asawa at puno ng pagsisisi sa ginawa. Kinabukasan ay wala na ang asawa niya sa kanyang tabi, kaya bumangon na siya para tingnan kung hindi pa ito umaalis. Nakita niya ang asawa sa kusina. Nakatalikod ito at abala sa pagluluto. Oh, bakit ikaw nandyan, love? Nasaan ang kasambahay natin? Nasa kwarto niya, nilalagnat eh. Masyado siguro napagod kahapon. Kawawa rin yun eh. Masipag din kasi si Ditas. Ano yun, love? Ha? Oo nga. Pansin ko rin. Aalis ka today? Why? May ipapaluto ka ba? Nothing. Bala ko sana na hindi muna pumasok at dito muna sa bahay. Wala namang importanteng gagawin sa office eh. Banding muna tayo, love. Naku, maraming order sa akin ngayon. Maaga na lang akong uuwi, ha? Magluluto na ako ng hanggang pananghalian. Promise, babawi ako pag natapos ako dito sa client ko. Di ko man na to bibitawan, love. Paano kasi galante eh. Kapag nagustuhan nila ang serbisyo ng shop, tiyak uulit-ulit yun. Okay, fine. Tama ka naman. Sorry na. Wag na tampo ang asawa ko. Ha? Hindi ah. Ayos lang yun. Nang matapos gumayak si Remy ay nagpaalam na siya sa asawa. Muli niyang isinama si Manang Loleng dahil hindi pa raw pumapasok ang isang staff sa shop
na nagkasakit. Inihatid naman ni Marvin ang asawa at siya na ang nagbukas ng gate. Ingat ka sa pagmamaneho ha. Yes po, boss. Seryoso ako, love. Ingat ka. I know, love. Mag-iingat po ako. I love you too. Tinanaw ni Marvin ang papalayong sasakyan ni Remy hanggang sa mawala ito sa paningin. Sa kanya isinarado ang gate. Aakyat na sana siya sa kanilang silid nang mapatingin sa kwarto ni Ditas. Pinuntahan niya ito para kumustahin. Ang sabi ni Remy, may lagnat ka daw. Talaga ba? O dahilan mo lang? Konting sakit lang to ng katawan, Marvin. Dahilan siguro sa nangyari sa atin. Alam mo na, first time ko yun, di ba? Bakit pala? May kailangan ka ba? Nakalis na sila? Marvin? Tinawag mo lang ako sa pangalan? Sorry. Hindi ko naman alam na gusto mong may endearment tayo. Ano ba gusto mo itawag ko sa'yo? Ayoko ng love kasi sa inyo na yun ang asawa mo eh. Ibang klase ka. Sir Marvin ang itawag mo sa akin. Kapag nandyan sila, okay lang. Pero kapag tayong dalawa lang naman, Wala. Wala akong gustong itawag mo sa akin na kahit ano. Yung nangyari, kalimutan mo na. Hindi ko yung sinasadya. talaga ba? Natatakot ka sa asawa mong baog? Huwag mong tawagin ng ganyan si Remy. Asawa ko siya. At hindi siya baog. Bakit? Totoo naman ah. Baog yung asawa mo. Dahil kung hindi, matagal na sana kayong may anak. Umamin ka na lang sa akin. Mas magaling ako sa asawa mo, di ba? Saka, kaya kitang bigyan ng anak. Sabihin mo lang, kahit ilan pa. Tama na, Ditas. Kung ayoko, anong gagawin mo, ha? Gusto kita, Marvin. Kahit palihim lang, ayos lang sa akin. Hindi tayo mabubuko. Pero wag mo sabihing into na yun. Hindi ko nakakayanin. Ngayon pa ba? Dati ayos lang kasi pinapangarap lang kita. Pero iba na ngayon. Kasi nakuha na kita. Hindi ako papayag na basta na lang yun mawawala. Huwag mo akong iiwan, Marvin. Ibibigay ko ang lahat. Halikan mo ako ulit. Please. Inabot ni Ditas ang leeg ni Marvin at saka hinalikan ito sa labi. Kinuha pa niya ang kamay ng lalaki at inilagay sa malulusog niyang dibdib. Muli niyang inakit si Marvin dahilan para hindi na mapigilan ng lalaki ang panunuksong yon. Sabi ko na nga ba, gigil ka na ulit sa akin eh. Alam kong hindi mo ako matitiis. Hindi mo ako magagawang itaboy, Marvin. Pangahas ka. Sayo na ako, kaya huwag ka magpigil. Ang kataksilang ginagawa nila ay mas lalo pang lumala. Hindi lang sa kwarto ni Ditas at study room. Halos maikot na nila ang buong bahay. 2 buwan na nilang ginagawa yon at hindi pa rin nakakahalata si Remy. Hanggang sa si Marvin na ang unti-unting nagbago sa asawa. Nagsimula na siyang manlamig dito at hinayaan na lang niya si Remy na maging abala sa trabaho. Hanggang sa mapansin na ni Remy ang panlalamig ni Marvin. Hindi na tumatawag si Marvin sa asawa kahit pag ginagabi ito ng uwi. Naaabutan na lang ni Remy ang asawa na mahimbing na ang tulog sa kanilang silid. Marami ng pagbabago kay Marvin na ikinabahala ni Remy. Dahilan para tanungin niya na ang asawa. Okay pa ba tayo, Marvin? Kasi feeling ko, may iba na sa'yo. Anong may iba? Busy ka. Busy din ako. Anong sinasabi mo? Yan, isa sa pinagbago mo. Kung paano mo ko kausapin ngayon. Sa lumipas na ilang araw at buwan, parang nagbago ka na. Lagi kang iritable. At kung hindi pa iwas sa mga tanong ko, pasinghal kang sumagot. May problema ka ba? May ibang babae ka ba, Marvin? Anong klaseng tanong ba yan, ha? Wala akong babae, okay? Busy lang ako sa trabaho. Siguraduhin mo lang. Dahil oras na malaman kong niloloko mo ko at may babae ka. I swear to God, Marvin, baka mapatay ko kayong dalawa. Nawala ng kibo si Marvin nang ibalibag ni Remy ang pinto pagkalabas ng kwarto nila.
Dumiretso si Remy kay Ditas at tinanong ito. Ditas, wala bang nagpupunta o dinadalang babae rito ang asawa ko? Po? Sagot! Bakit po, ma'am? Oo, hindi lang, Ditas. Meron bang dinadalang babae rito ang Sir Marvin mo? Wala po, ma'am. Wala po ako nakikita. Oras na may makita ka, sabihin mo agad sa akin. Naiintindihan mo ba? Ma'am, paano ho kung may nakita ako at sabihin ko po? Ano naman po ang gagawin nyo? Saka, baka magalit po si sir tapos palayasin po ako. Ayoko pong mawala ng trabaho, ma'am. Ako nagbigay ng trabaho sa'yo, Ditas. Kaya ako lang may karapatan na tanggalan ka ng trabaho. Sa oras na may babae ang asawa ko, papatayin ko sila pareho at iluluto ko para ipakain sa mga aso. Dahil sa nangyari ay muling ibinalik ni Marvin ang dating mga ginagawa sa kanya ng asawa. Sinuyo niya ito hanggang sa bumalik sa dati ang kanilang lambingan. Hanggang isang araw, habang wala si Remy sa bahay at wala rin si Manang Loleng dahil umuwi sa probinsya nito, bigla na lang hinila ni Marvin si Ditas, kaya napatili ang babae sa gulat. Ay! Ano ka ba, Marvin? Ginulat mo ko. Siraulo ka. Bakit ba palagi mo kong pinag-iinit? Palagi mong sinasadya na akitin ako lalo na kapag kasama ko ang asawa ko. Bakit? Nagagalit ka? Oo, ginagalit mo ko ng gusto. Namiss na kita. Bilisan na lang natin ha, at baka bumalik din agad ang asawa ko. Sabi ko na nga ba, hindi mo matitiis ang katawan ko. Boring ang asawa ko eh. Gusto ko yung may thrill. Parang ikaw. Kaya bilisan na lang natin to. Hindi na ako makapagpigil tuwing nakikita kita eh. Hinila niya si Dita sa kwarto nila dahil yun ang pinakamalapit na kwarto sa kanila. Kampante sila sa ginagawa dahil wala naman silang kasama sa bahay. Samantala, nasa biyahe na si Remy nang biglang maalala na naiwan niya ang wallet sa side table sa kanilang kwarto. Mabilis siyang nagmaniobra ng sasakyan at tinahak ang daan pabalik sa kanilang bahay. Hindi na naisipan ni Remy na magbusina dahil hindi naman niya ipapasok ang sasakyan. Sinusian niya na lang ang gate saka diretsong pumasok sa loob ng kanilang bahay. Nagtaka pa siya nung wala siyang tao na matatnan sa sala. Agad siyang natakot dahil inisip na baka nilooban sila. Nasa puno pa lang siya ng hagdan ay may narinig na siyang kakaibang ungol, kaya sinuyod niya ang pinanggagalingan nito. Dahan-dahan siyang naglakad habang pinakikinggan ang kakaibang ingay na yun. Sinundan niya hanggang sa matapat siya sa kwarto nilang mag-asawa. Lalong lumakas ang ungol na narinig niya at nagmumula ito sa loob. Nakaawang ang pinto ng silid kaya sumilip muna siya para alamin ang nangyayari sa loob. Halos manlambot ang tuhod niya nang mabulaga siya sa kaganapan. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig dahil sa kanyang nasaksihan. Napatulo ang luha niya dahil mula sa labas ng kwarto nila ay kita niya ang kababuyan ng kanyang asawa at ng kanilang kasambahay. Naikuyom niya ang dalawang kamao at palibag na binuksan ang pinto. Gulat ang gumuhit sa mukha ng dalawa nang makita siya. Mga hayop! Mga baboy! Ang kakapal ng mga mukha niyo! Dito pa talaga ha, Marvin? Sa mismong kama pa natin! Mga baboy! Love, magpapaliwanag ako. Paliwanag? Anong paliwanag pa ang sasabihin mo? Kitang-kita ko ng kababuyan nyo. At saan ka pupuntang malanding babae ka, ha? Hayop ka! Tinanggap kita dito. Tapos aahasin mo ang asawa ko? Kaya pala wala akong makitang babae dahil ikaw palang lumalandi sa asawa ko. May pagtanong pa ako sa'yo kung sino ang babae ng asawa ko. Ikaw palang walang yaka. Ang galing mo rin mang ahas. Aray! Nasasaktan ako. Ano ba? Ah! Nasasaktan ka! Sa ginagawa sa'yo ng hayop mong asawa, nasasarapan ka! Lakad! Para makita mo kung ano ang tunay na masakit! Love, pag-usapan natin to. Please, kumalma ka. Halika rito, babae ka! Dito tayo sa labas! Ipapakilala kita sa lahat! Total naman yung mukhang makati ka pa sa gabi! Ano ba? Palibasa kasi baog ka! Kaya ipinagpalit ka ng asawa mo! Ditas! Tumigil ka, Ditas! Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang asawa ko! Huwag mo nang ikaila. Baog siya. Kaya ka nga lumapit sa akin dahil kaya kitang bigyan ng anak.
Ah, ganun ba yun, Marvin? Dahil hindi kita mabigyan ng anak, kaya pumatol ka rito. Gago ka pala talaga. Kaya pala nang bumuka kang babaeng to, pinatos mo agad. Mga hayop kayo! Sa mismong kama at kwarto pa talaga natin, Marvin. Love, hindi ganun. Inakit lang naman ako niyan eh. Lagi niya ako niyayaya. Totoo ba, Marvin? Pahag pala talagang buntot mo. Hindi mo kayang pangatawanan ang ginawa natin. Tumigil ka, babaeng higad. Napakawalang hiya nyo. Ilang beses, ha? Ilang beses nyo tong ginawa. At kailan nyo pa ako niloloko? Sagot, Marvin! Sagot! Wala, love. Isang beses lang yun talaga. Pag-usapan natin to, huwag mo naman paabutin pa sa iskandalo. Love, please! Pinagsasampal ni Remy si Ditas matapos niyang itulak ito sa kalsada. Tinawag pa niya ang mga tao na kasalukuyang nasa labas ng bahay nila. Napatingin sila sa nangyayari. Mga kapwa kumisis dito! Tignan niyo ang pagmumukha ng babaeng to! Mga agaw ng asawang hayop na to! Baka pumasok sa inyo at asawa niyo naman ang landiin. Ingat kayo sa higad na to! Ingatan niyo mga asawa niyo! Baka mamaya nasa loob naman sila ng banyo niyo! Ang kakapal na muka! Lalo ka na, Ditas! Alam mo bang awang-awa ko sa'yo, ha? Ipapakulong kitang walang yaka! At doon tiyak na masisihan kang maghimas ng rehas. Tumawag kayo ng pulis, ipapakulong ko ang hitad na babaeng to! Ma'am, wag naman po. Aalis na lang ako rito, wag niyo lang po ako ipakulong. Hindi ko na po yun uulitin. Parang awa niyo po. Love naman, tara na sa loob, please. Nakakahiya na sa mga tao dito. Sa loob na tayo mag-usap. Nahihiya ka, ha? Totoo ba, Marvin? Sa akin, hindi ka ba nahihiya? Ito ba yung sinasabi mong iingatan at mamahalin mo ako habang buhay, ha? Ito ba, Marvin? Bakit, ha? Love, please, I'm so sorry. Sa loob na tayo mag-usap. Please. Dahil ba sa hindi kita mabigyan ng anak? Kaya naghanap ka ng iba? Akala ko naiintindihan mo ako. Yung sitwasyon ko, hindi pala. No, hindi yun, love. Naiintindihan kita. I'm sorry, please. Hindi ko sinasadya. Alam mo, gusto ko rin magkaanak tayo, di ba? Dahil gusto ko mapasaya kita. Pero lintik naman, Marvin. Yun lang ba ang halaga ko sa'yo? Pag hindi kita nabigyan ng anak, maghahanap ka ng iba. Nasaan pa ba ang puso mo, ha? Nandyan pa ba ako talaga? Baka wala na ako at itong hitad na babaeng to ang ipinalit mo dyan sa puso mo. Sumagot ka! Hindi mo na ba ako mahal? Mahal kita. Mahal na mahal kita, love. Ikaw lang, wala nang iba. Maniwala ka, please. Bakit? Bakit mo ako niloko? Bakit? Hindi ko sinasadya. Sorry. Tinangkang yakapin ni Marvin ang asawa pero umiwas lang ito. Isang sampalang lumapat sa kanyang pisngi. Huwag mo akong hahawakan! Nanditiri ako sa'yo! Baboy ka, Marvin! Akala ko iba ka sa lahat. Umalis ka na rito. Ayaw kitang makita, makausap o kahit mahawakan man lang. Nanditiri ako sa'yo! Sa kababuyan yung dalawa! Love, please mag-usap naman tayo. Huwag ka nang papasok dito sa bahay! Layas! Magsama kayong dalawa! Lumayas kayo! Tuloy-tuloy na pumasok ng bahay si Remy at hindi nito nilingon pa ang asawa. Panay ang kalampag ni Marvin sa gate pero hindi niya ito pinapansin. Tuloy siyang pumasok sa bahay. Dumiretso siya sa kanilang kwarto. Inalis niya ang kobrekama. Umiyak siya ng umiyak. Nilunod ang sarili sa alak ng magdamag hanggang sa makatulog sa kalasingan. Nagising siya na bumabaliktad ang sikmura kaya kahit hilo ay pinilit na tumayo at nagtungo sa banyo. Sakit ng ulo ko. Nasobrahan yata ako ng alak kagabi. Mga walang iya sila. Hindi kayang burahin ng alak ang ginawa niyo sa akin. Mga walang iya kayo! Mga hayop! Diyos ko! Ano nangyari dito? Remy, iha! Remy! Anong Lolen? Anong nangyari dito? Ha? Manang, si Marvin Manang. Niloko niya ako.
May relasyon sila ni Titas Manang. Santissima! Nagawa ni Marvin yun sa'yo. Nasaan na sila ngayon? Pinalayas ko sila. Ang sakit, Manang. Kasalanan ko ba na hindi magkaanak? Dahilan ba yun para ipagpalit niya ako? Sa kasambahay pa namin? Bakit, Manang? Bakit? Hindi, Iha. Siya ang may problema ron. Ayusin mo sarili mo, ha? Nandito lang ako para sa'yo. Hindi kita iiwanan. Iiyak mo lang yan. Ilabas mo ang nararamdaman mo sakit. Kaya pala hindi ako mapakali dahil may nangyayari sa'yo. Ang lakas ng kutob ko. Kaya bumalik ako agad. Sandali at ikukuha lang kita ng malamig na tubig. Salamat po, Manang Loleng. Ipinikit ni Remy ang mga mata dahilan upang dumaloy muli ang kanyang mga luha. Ramdam niya ang sakit at pag-iisa na ginawa ng kanyang taksil na asawa. Nang makabalik na ang matanda ay inalalayan siya nitong bumangon at pinainom ng malamig na tubig. Sa nagdaang mga araw ay hindi pa rin niya makalimutan ang ginawa ni na Marvin at Titas. Lugmok na lugmok siya. Hindi niya na alam kung papaano magsisimula sa buhay. Wala rin siyang magawang aksyon para labanan ng dalawa dahil hindi gumagana ang kanyang isip. Ilang linggo pa ang lumipas. Sinubukan na niyang pumunta sa shop at maglibang sa trabaho. Jay, halika nga rito. Bakit may naaamoy ako mabaho? May mabaho eh. Hindi mo ba naamoy yun? Pakihanap mo nga at itapon mo agad. Sige po, ma'am. Jay, tubig nga please. Nahihilo na ako eh. Pakidalian mo nga. Yes, ma'am. Ano po ba nangyayari? Baka po kailangan niyo pa ng pahinga. Baka stress ka pa rin. Maya-maya ay sabay silang napatingin sa pinto nang bumukas ito. Nagulat si Remy nang si Marvin ang nakitang pumasok sa shop. Jay, iwan mo muna kami. May pag-uusapan lang kami. Sige po, ma'am. Mas mabuti po talaga mag-usap na kayo. Nakailang balik na rin po si sir dito at nagmamakaawa. Maiwan ko muna kayo, ma'am, sir. Salamat, Jay. Love, please, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. I'm really, really, really sorry, love. Sobrang pinagsisisihan ko na ang lahat. Anong karapatan mo para makiusap sa akin, ha? Hindi ka ba nasisiyahan sa kabit mo? Oh, may nakalimutan ka pang sabihin sa akin na ikakasakit ng loob ko? Lubusin mo na, Marvin. Look, love, alam ko na kasalanan ko yun pero nagsisisi na ako. Hindi ko nag-aagawin yun. Nung nawala ka, kulang na ang buhay ko. So please, patawarin mo na ako. Please. Ganun na lang yun, Marvin? Okay ka na sa nagawa mo? Anong tingin mo sa akin, ha? Laruan mo lang pag hindi maibigay ang gusto, maghahanap ka ng iba? Ganun ba yun, ha? Nang dahilan sa hindi ko kayang magbuntis, hinanap mo yun sa iba. Sabi mo okay lang, maghihintay lang tayo, di ba? Bakit naghanap ka ng iba? Patawad. Magsimula ulit tayo, love. Pangako, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Hindi ako lalapit sa'yo kung ayaw mo. Basta hayaan mo na lang akong nasa malapit lang. Huwag mo naman ako itaboy. Alam kong sobra kita nasaktan. Pero gusto kong maayos ang lahat. Gusto kong ibalik sa dati ang lahat. Hayaan mo kong suyuin ka hanggang sa mapatawad mo ko. Hindi ko alam, Marvin. Sira ng tiwala ko sa'yo. Hindi ko alam kung kaya ko pang makitungo ng mabuti sa'yo. Nakaramdam muli si Remy ng pagkahilo. Kaya nang matumba siya ay mabilis ang pagkilos ni Marvin kaya siya nasalo at hindi tuluyang bumagsak sa sahig. Oh God, love, gumising ka! Remy, wake up! Jay, kunin mo yung gamit ng mama mo, bilis! Opo, sir. Eto po. Isunod mo sa akin sa kotse. Dadaling ko siya sa ospital. Pagkasakay ay agad na pinaharurot ni Marvin ang sasakyan papunta ng ospital. Pagdating doon ay agad niyang dinala sa emergency room ang asawa. Sinalubong naman sila ng mga nurse at itinuro kung saan pwedeng ihiga si Remy. Matyagang naghintay si Marvin sa mga doktor. Maya-maya ay nakita niyang humahangos na papalapit sa kanya si Manang Loleng. Marvin, nasan si Remy? Ha? Ano nangyari sa kanya?
Tinawagan ko si Jay kaya ako napasugod dito. Nasa loob pa, Manang. Hintayin na lang natin ng doktor. Bakit kayo magkasama? Pinasasama mo na naman ang loob ng asawa mo. Ano ka ba, Marvin? Anong ginawa sa'yo ni Remy at hindi mo tinatantana ng asawa mo? Bakit palagi mo siya sinasaktan? Kaya nga po ako nagpunta sa kanya para humingi ng tawad, Manang. Hindi ko sinasadya ang lahat. Hindi ako titigil hanggat hindi niya ako napapatawad, Manang. Mahal na mahal ko po ang asawa ko. Wala akong karapatan para husgahan ka, anak. Pero sana ay natuto ka sa pagkakamali mo. Alam kong mabuting tao ang asawa mo. Hindi ka man niya mapatawad ngayon. Darating yon pag naghilom ng sugat ng puso niya. Salamat po, Manang Loleng. Pero sobrang miss na miss ko na po ang asawa ko. Maya-maya ay natigilan sila sa pag-uusap nang lumabas ang doktor. Kaya agad silang napatayo. Dok, pwede ko na bang makita ang asawa ko? Kumusta po siya? Halos mabingi si Marvin sa sinabi ng doktor. Hindi siya makapaniwalang nagdadalang tao ang kanyang asawa. Napaiyak siya sa sobrang tuwa at naiusal pa ang pangalan ni Remy. Matutuwa ang asawa mo pag nalaman niyang nagdadalang tao na siya. Matagal niyo ng pangarap ito, hindi ba, iho? Kung hindi sana nagka-problema, Manang, sobrang saya po talaga. Sana matanggap niya ang anak namin. Sana hindi niya madamay sa galit niya sa akin. Matutuwa si Remy, anak. Patunayan mo lang na nagsisi ka at handa kang maghintay muli. Mabuting tao si Remy, kilala mo siya. Paano kung hindi niya matanggap ang anak namin, Manang? Anong gagawin ko? Ang mabuti pa, puntahan mo na siya. Uuwi muna ako't ikukuha ng damit si Remy. Sige po, Manang. Ingat po kayo. Pinuntahan ni Marvin ang asawa. Lumapit siya rito at pinagmasdan ang mukha nito habang natutulog. Doon niya nakilatis na kaya pala mas lalo itong gumanda dahil 2 buwan ng buntis ito. Nang magmulat ng mata si Remy ay si Marvin agad ang una niyang nakita. Bakit ako nandito? Umalis ka na. Uuwi na ako. Hindi pwede, love. Baka makasama sa inyong pagbangon mo agad. Ang sabi ng doktor, bukas ka pa pwedeng umuwi. Magpalakas ka muna. Anong ibig mong sabihin na makakasama sa akin? You mean, buntis ako? Ha? Magkaka-baby na tayo? Yes, love. You're 2 months pregnant. Oh my God, Marvin! May baby na ako! Hindi na napigilan ni Remy ang mapaiyak sa tuwa. Sa tuwa nilang dalawa ay pareho silang nagyakapan. Hinalikan ni Marvin ang ulo ng asawa habang nakayakap sa kanya. At nang mapansin ni Remy ang posisyon nila, ay itinulak niya si Marvin kaya nagulat pa ang lalaki. Umalis ka na. Hindi ka dapat nandito. What? Bakit hindi? Hindi ako aalis. Dito lang ako at babantayan kita. Hindi kita kailangan dito. Alis na, Marvin! No. Sa pagkakataong ito, hindi kita susundin. Anak ko din yan, Remy. Kaya sa ayaw mo man o sa gusto, dito lang ako at hindi ako aalis. Ang kapal mo rin, no? Ngayon magpapakaama ka? Nung nagpapakasarap ka sa iba, naalala mo ba ako? Hindi, di ba? Tapos na yun, love. Kahit hindi na para sa akin. Basta hindi ako aalis dahil may karapatan din ako sa bata. Fine. Wala naman talagang kasalanan ng baby. Malas niya lang dahil babaero ang tatay niya. Thank you. Nakabalik na si Manang Loleng matapos ang ilang oras. Kaya naman ito ang nagpakain kay Remy. Lumabas naman sandali si Marvin para kumain dahil gutom na rin siya. Busog na po ako, Manang. Maraming salamat po. Kumusta ka, anak? Ang saya po, Manang. Kasi yung matagal na naming pangarap dumating na. Kaso, sira ng pamilya namin. Dahil yun sa kanya. Masaya ka na may anak ka na ngayon. Pero, hindi ka naman masaya kung hindi buo ang pamilya nyo, hindi ba? Oo nga't nagkamali siya sa'yo, iha. Pero pwede mo naman ulit siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Hindi ko sinasabing tanggapin mo agad ang asawa mo. Pero subukan mo ulit, anak. Para sa magiging anak nyo.
Mahirap ang mag-isang nagpapalaki ng bata. Mas maganda kung buo ang pamilya. Pero niloko niya ako, Manang. Ang sakit dahil hindi niya kaya maghintay. Ang sakit kasi hanggang ngayon. Mahal ko pa rin po siya eh. Mag-usap kayo na maayos. Yung walang kasamang sigawan. Tandaan mo na bawal sa'yo ang laging stress. Ano pong gagawin ko? Paano kung ulitin na naman niya, Manang? Sa nakikita kong pagsisisi ni Marvin, iha, hindi niya na yun uulitin. Sobrang saya niya nang sabihin ng doktor na nagdadalang tao ka na. Halos matakot siya dahil baka daw hindi mo matanggap ang anak niyo. Mahal ka niya, iha. Alam kong walang kapatawaran ng ginawa niya pero ang tao ay nagbabago dahil na rin sa mga taong mahal niya at ang mga nakapalibot na nagmamalasakit. Salamat po, Manang. Palagi kayong nandyan. Lumilinaw po ang isip ko. Anak na rin kita at ayokong masira ang buhay mo. Ang gusto ko ay yung mapaayos ka palagi. Kinaumagahan, nang magising si Remy, si Marvin ang una niyang nakita. Hinagilap niya ng tingin si Manang Loleng pero wala ang matanda sa silid. Umuwi na si Manang kaya ako nandito. Kahit wag mo na akong kausapin, ayos lang. Basta hindi ako aalis. Babantayan kita. Tubig nga, please. Sandali, gutom ka ba? Bakit tubig lang? Busog pa ako. Tubig lang muna. Hayaan mong alagaan ko kayo ng magiging anak natin. Please, Remy. Hindi kita pipilitin na bumalik tayo sa dati. Basta hayaan mo lang ako dito. Pwede ba? Natatakot ako. Baka gawin mo ulit yun dahil nasanay ka na. Ayoko din naman na lumaking walang ama ang anak natin. Hindi ko na uulitin. Pangako ko yun sa'yo. Samahan mo na akong umuwi sa bahay. Talaga? Payag ka na? Salamat. Kahit sa guest room na lang ako, hindi ako lalapit para hindi ka magalit sa akin. Hayaan mo munang maging handa ako ulit sa presensya mo. Basta mangako ka na hindi ka nagagawa ng kahit anong makakasakit sa akin. Pangako ko sa'yo, love. Hindi na ako uulit. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon na ibibigay mo. Sige. Matuloy na lumipas ang buwan. Manganganak na si Remy. Muli niyang ibinigay ang tiwala at pagmamahal para sa asawa niya. Sumubok siya ulit at sumugal dahil nakita niya kung paano itong nagtiyaga at naghintay na bumalik muli ang tiwala niya rito. Marvin, manganganak na yata ako. Manang Loleng, tulong po. What? Wait, love. Kumalma ka, ha? Kukunin ko lang ang susi ng sasakyan. Manang Loleng! Manang, si Remy po manganganak na! Tara na sa sasakyan. Bilisan mo dyan, iho. Dalahin na natin siya sa ospital. Ito na nga, Manang. Pakikuha po yung bag. Tayo na, love. Tiisin mo lang ang sakit, ha? Ang sakit na, love. Hindi na yata ako aamot sa ospital. Sandali lang, love. Manang, sakay na kayo. Ito na nga. Diyos ko, kang bata ka. Ako natataranta sa inyo, eh. Manang, ang sakit na po. Kaya mo yan, anak. Hinga malalim. Kumalma ka, iha. Ulitin mo, hinga malalim. Konting na lang, love. Malapit na tayo sa ospital. Kumapit ka, ha? Ayan, nandito na tayo, dali. Marvin, buhati mo, asawa mo. Ako nang bahala sa mga gamit niya. Let's go, love. Kumapit ka sa akin. Nurse! Doc! Manganganak na ang asawa ko! Ang sakit na talaga. Aray! Napaiyak ng tuluyan si Remy sa kaligayahan na nararamdaman niya. Hindi lang kasi isang biyaya ang ibinigay sa kanya ng Diyos, kundi dalawa. Kambal ang sanggol na kanyang iniluwal. Nagkaroon man ng malaking problema ang pagsasama nila, hinarap nila ito at muling binuksan ang kanilang mga puso. Naging tutok sa pag-aalaga ng kambal si Remy habang abala sa trabaho ang asawa. Paminsan-minsan ay pinupuntahan niya ang flower shop. Malaki naman ang tiwala na ibinibigay niya kay Jay para pamahalaan ito.
Hindi naman nakakaligtaan ni Marvin na tawagan siya palagi kahit gaano pa man siya katutok sa trabaho. Gaya ng pangako niya na alagaan at mamahalin ng pamilya niyang minsan niya nang nabiko. Lalong naging masaya ang kanilang pamilya at tuluyan ang nakumpleto nang dumating sa kanilang mag-asawa ang kambal nilang anak.